Hello guys, it's me, Nymphy, a day in my life as a factory worker. Kakagising ko nga lang nito. Maaga nga ako ginising ng mga kapatid ko para sabay-sabay na raw kami kumain. At lumabas na nga rin ako. Pasensyahan nyo na yung buhok ko mga guys. Nabigla kasi talaga ako sa mga kapatid ko kaya lumabas na ako, nagulo yung buhok ko. At nagtanong nga ako bakit ang aga kong ginising nila. Kasi nga raw aalis sila at ako ang magbabantay sa mga bata. Ito nga yung pamangkin ko na maliit, 6 years old pa lang yan siya pero tinuturuan niya yan siya sa gawaing pambahay. Ito nga ang kapatid ko, tinatawagan niya na si ate kung andyan na ba ang sasakyan at ang isa naman pasayaw-sayaw lang. Kaya kumain na talaga muna ako para masimulan ko na din maglinis dito sa bahay. Magmumukbang muna ako mga guys kaya tignan nyo lang ako. Gi-enjoy nga ako sa pagkain yan mga guys kasi ang sarap naman ng ulam, Chicken Joy. Hindi na nga ako nakapag-toothbrush niyan kasi kumain na talaga ako kasi ang sarap ng ulam. At di rin talaga nawawala yung kape kasi ang sarap ng kain ko pag may kape. Kaya sabayan nyo na lang ako kumain mga guys. At pagkatapos ko nga kumain, itinignan ko itong gulong ng motor ko kasi kulang na naman ng hangin. Ewan ko nga ba nitong motor ko at palagi na lang may saltik. Sign na siguro para palitan na to siya. Pero wag naman sana kasi hindi pa to fully fade. Kaya nilabas ko na nga itong baby ko para maliguan na. Buti pa talaga yung motor maliliguan na pero yung may-ari hindi pa. Kaya nga napatawa na lang ako niyan kasi kinukulit ako ng mga pamangkin ko na hindi ko daw kaya i-center stand. At buti naman talaga itumayo, kung hindi itutumba na lang kita. At ito na yung mga kapatid ko, nakapagbihis na din sila at sinundo na ng isa kong kapatid. Wag kayo malito guys kasi marami naman talaga kami magkakapatid. Hindi ko na lang sila mapangalanan kasi baka naman dagdag lang sa problema nyo. Ihahatid na rin daw sila ni kuya kasi naman mamamasada din naman daw siya. Nagbabay na din tong mga pamangkin ko at may pakis pa. At pagkaalis nga nila isinimulan ko na ring liguan si baby. Alaga ko nga talaga masyado itong motor ko mga guys kasi naman inutang ko ito nung nag-aaral pa ako. At kailangan ko talaga ito at makasave na rin sa pamasahe pang araw-araw. Sarili ko rin itong pera kaya naman iniingatan ko talaga at sa Unifast ko pa ito. Kaya naman iniingatan ko ito ng sobra. At sa pag-utang ko nga nitong motor kay kuya pa ito nakapangalan kasi nga wala pa akong valid ID. Kasi naman kapag kukuha ka ng valid ID, hahanapan ka rin ng valid ID. Ay ano ba talaga? At sinabunan ko na niyan si baby para naman mabango. Dinamihan ko nga talaga ang sabon nito kasi mahal ko siya. Sana all mahal. Binanlawan ko na nga agad yan at pinunasan na rin. Inimekos-mekos ko lang yan mga guys para madali lang rin matapos. Dahil marami pa akong gagawin. At pagkatapos ko nga magpaligo kay baby, tinabi ko muna ito siya. At para naman matuyo at pakikinisin ko pa ito siya mamaya. Nabibigatan talaga ako isinterstand tong motor ko kasi mas mabigat pa siya kisa sa akin. Sinisimulan ko na nga rin magwalis dito sa sala. Hindi nga muna talaga ako naliligo ngayon kasi mag-spray pa ako sa baboy ni Papa. Advance kasi talaga ako mag-isip at baka matalsikan ako ng tain ng baboy. Kalan talaga maihaw ko siya wala sa oras at magtanong si Papa bakit kulang ang alaga niya. At pagkatapos ko ngang walisin sa sala at sa kusina, nandito na naman ako sa labas. Winalisan ko nga talaga ito lahat sa paligid para malinis at hindi na masakit sa mata. Bali ang videographer ko nga nito ay yung pamangkin ko na 6 years old. Medyo nahirapan nga ako nito magturo sa kanya kung saang position ba siya. Pero okay lang yun, ang importante ay may magbi-video. Dahil kung wala ay baka bukas pa ako matapos sa mga trabaho ko. Ito nga pamangkin ko, sunod nang sunod siya sa akin para tuloy akong may buntot. At pagkatapos ko nga magwalis ay dito na naman ako sa mga alagang baboy ni Papa. Pinapalo ko nga yan sila kasi naupuan nila yung mga dumi nila. Ito nga mga alagang baboy ni Papa ay masasabi kong kakaiba dahil nga sa rami-raming baboy na nakita ko ay takot yan sila sa tubig. Pero ito nga alaga ni Papa ay gustong-gusto niya itong tubig at nagpapaspray pa siya sa bibig niya. Pagkatapos ko na nga iniyaya nga ako nitong pamangkin ko na bumili raw kami sa tindahan. Sobrang saya niya nga nito dahil kakain na naman siya. At nang napansin niya na naman ang kamera ay napatitig na naman siya. Napatawa na lang talaga ako sa batang ito. Ewan ko na lang talaga bakit ganito siya pag may kamera na nakikita. Bibigla talaga siguro siya dahil nakikita niya yung sarili niya. At pagkarating na nga namin ay bumili na ako ng chicharon na may cheese dahil gustong gusto niya ito. Ewan ko nga ba talaga nitong buhok ko bakit ang gulo-gulo. Wag nyo na lang pansinin mga guys. Ay kanina pa yung umaga magulo na. Nilagyan ko lang ng hairband para medyo maayos. Pauwi na nga kami at nang matanggal ang tsinelas niya sa paan niya dahil hindi siya sanay nito gumamit at lalong hindi rin ito sa kanya dahil sa ate niya ito. At pagka-uwi namin ay napaliguan ko na rin ito silang dalawa. Kung nga rin si kuya sumasabay kapag may kamera. May pasayaw-sayaw pa talaga. Nagsaing na nga rin ako niyan para may makain kami. Mabuti na lang talaga at may kapatid silang masipag. At pagkaluto na nga niyan ay pinapatong ko talaga yung kanin na malamig na kanina pa. At para masarap pa din kainin mamaya na para pang bago. At pagkatapos ko nga nito ay binalikan ko nga yung motor ko dahil alam kong natutuyo na yun kanina pa. Na-spray ko na nga itong motor ko para mabango at para mas bago tignan. At pinunasan ko na agad ng maigi at maayos. At hanggang dito na lang ulit. Maraming salamat sa inyo mga guys. Please like and follow and share.